Nakaplano po akong itrim. Ngayon itong giant bougainvillea na to. Giant multigraft bougainvillea. Pero nanghihinayang po ako kasi tingnan nyo ang dami-dami niyang bulaklak. Oh. Itong ganda ni Kelisa, oh. Sobrang ganda ni Kelisa. Ayan. Kaya ano, ayan, Kelisa rin po yan, kahit all white yung flower niya, yung bracts niya. Kelisa pa rin. Tapos itong may touch of pink, Kelisa pa rin. So magkaiba yung mga ano niya, bracts niya. Minsan white lang, minsan may touch of pink. Si Kelisa. Ayan, ang dami niya sa taas. Yan, hintayin ko munang lumipas bago ko itrim. Kasi sobrang hahaba na ng mga sanga niya. Ito naman po ay Adarna. Yan, orange na yan. Adarna. Tapos ayun pa sa taas niya yung orange. Tapos dito sa baba, meron siyang, ito po yung original stem niya. Yan, ordinary siya na po siya pink. Tapos ito sa baba, mga Kelisa rin. Kaya naiisipan kong itrim kasi sobrang haba na dito sa baba. Kaya lang ang ganda ng bulaklak niya. Ang ganda ng flower ni Kelisa. Kaya teka muna. Tapos dito po ay may Sophia. Sophia Indiana ba to? Ayan. Sinama ko talaga to kasi ginagawa kong pantanim. Mabilis sumaba dito kasi malaki yung puno. Ayan. Sayang kung ngayon ko ikakat. So hintayin munang lumipas yung bulaklak. Kapag lumipas na yung bulaklak at saka maikat. Yan, tapos meron siyang ito. Magic Love. Ganda, oh. Ganda ni Magic Love. Then meron din siyang ayun. Para siyang golden summer pero hindi. Para lang pero hindi. Ayan siya. Ang daming bulaklak. Yung golden summer sa taas. Oh. Yan, ang dami po niyang bulaklak. Nakakapanghinayang na itrim sa ganitong panahon. Kaya palipasin muna natin. Kapag naubos na yung bulaklak niya, tsaka natin itrim. Ipantatanim ko po kasi sana. Mabilis pong tumubo yung Kelisa. Mabilis patubuin yung variety na Kelisa. Fast grower din kasi siya. Ito pa po isang grafted ko, Super Laguna. Ayan. Gusto ko rin makuha tong si Kelisa, kaya lang ang dami niyang flower. At alam niyo ba yung flower ni Kelisa, ang tagal na. Ang tagal na, hindi pa nilalagas. Ito naman, albino red. Ang laki-laki ng bracts niya. Yan. Malalaki po yung isa pong grafted kanina, sobrang malaki yon. Golden peach. Ito po, kaya pang buhatin, kaya pang ibenta. Pero yung isa kanina, sobrang malaki na yon. Hindi na kayang ibenta, mahirap na. Ito naman po, ang ganda, Delta Mera. Ayan yung bracts niya. Oh. Delta Mera. Tapos ganyan yung dahon niya. Oh. Tapos yung orientation ng sanga niya, pababa talaga siya. Pababa. Bumababa. Tapos nakaharap yung bracts niya. Kung saan papunta yung sanga, doon nakaharap yung bracts. Ang ganda, oh. Delta Mera. At ang bilis niyan lumago, oh. Ayun pa sa taas, ang daming mga sanga ng Delta Mera. Basta wag mo muna siyang itrim. Hayaan mo muna humaba at mamulaklak. After niya mamulaklak, tsaka mo itrim. Ayun, ganun po yung ginagawa ko. Pagtapos na mamulaklak at tinrim mo. Sa susunod na bulaklak niya, puno na. Ganda nito, albino red, oh, lalaki. Lalaki ng bracts. Sobrang malalaki. Yan, oh. Sobrang malalaki yung bulaklak niya. Tapos sa taas ng grafted na to, meron pang golden summer,
Ay, hindi. May pangalan tong variety na to. Nakalimutan ko. Ando sa mother plant. And then may peach na brisa. Brisa peach. Ano nga yung pangalan niya? Nakalimutan ko. Basta iba po ito. Hindi siya golden summer. Pero ang ganda ng bulaklak niya. Ayan. Ayan siya. Marami pong variety naka-graph dito sa tingin ko ay Brisa Peach, Albino Red, Delta Mera, Golden Peach, and then itong si Kelisa, and ayan may Tima Red, tapos meron pang Persona Borneo. Yan yung mga natatanaw ko sa taas. Tapos may white pa doon na SSB. Yan, nasa 8 varieties ang may bulaklak. So hindi natin alam kung meron pang ibang nakagraph na nabuhay na wala pang flower. So far 8 lang yung nakikita kong klase ng flower. Ang ganda. Ayan, dito sa labas ng bakod, ganito siya. Ayan yung mga sanga niya sa labas ng bakod. Ay, meron siyang magic love. Magic love. Ang hahaba na po kasi ng ibang sanga niya, kaya gusto kong makuha, kaso maraming bulaklak. Kaya yan, palipas muna tayo ng bulaklak. Ito po isang grafted ko na malaki, na multigraft. Ang tawag ko sa mga variety na ito ay mga small bracts. Bakit po small bracts? Ayan, ito po kasi yung mga variety na maliliit ang bulaklak. Ayan, glossy brisa. Tapos tricolor green leaf po. Actually medyo malaki si tricolor, pero hindi katulad nila albino red. Ayan, variegated po na tricolor. Mga ganyan po yung variety niya. Hanggang doon sa taas, ang dami diyang bulaklak, ang dami-dami. Hindi siya nasisiro. Hindi ko siya nakikita na walang bulaklak. Lagi siyang marami. Tapos merong namamatay na, nagfe-fade na, nagmamature na, nalalagas katulad nito. Ayan. Tapos sa dulo niya, may lumalabas na bago, na fresh. Ganun po. Kaya hindi siya nasisiro. Ito yung mga variety na non-stop. Wala siyang season. Lagi na lang may bulaklak. Katulad dito, ayan sa dulo, fresh. Tapos ito sa bandang yung mga old na. Ayan, ito rin si glossy brisa. Ito sa dulo, fresh. And then dito sa gawi dito ay mga old na. Ayan, hindi pa nalalagas yung old na flower niya. Tapos nagkakaroon na ng bago. Ganyan sila. Ayan, ito rin yung fresh nandito sa dulo. Then dito yung mga old. Tapos doon sa mga nodes niya, nagkakaroon din siya ng bagong flower. Then meron din siyang Pink Panther Taiwan, ganoon din si PPT, hindi rin siya nawawala ng flower. So yan yung aking mga small bracts. Minsan sa grafted ko, pinagsasama-sama ko yung mga big bracts, minsan mga small bracts, minsan mga varieties na pababa ang orientation ng stem, minsan mga varieties na patayo ang orientation or upward ang orientation ng stem. So ganyan po akong mag-graft. Or kahit nagpapagraph ako, minsan hindi ko nababantayan, kaya mas ginugusto ko na kung magpapagraph ako sa iba, yun nandito ako. Para nababantayan ko po yung mga kaartihan ko. Ayan, sa pag-workshop po o paglalagari ng mga sanga, meron din po ako mga kaartihan. Maganda naman po yung output ng kaartihan ko. Then dito rin po sa pag-arrange ng mga varieties sa isang puno, meron din po ako mga
kaartihan na ginagawa dyan na ang ganda naman po na nagiging output. Kaya kahit medyo sabi ko nga doon sa mga nakakasama ko nag-graph, kasi po hindi ko na kayang i-graph lahat ito kasi napakarami na po nila. Kaya talagang nag-hire na ako ng taga-graph. Ang sabi ko po, sundin nyo yung kaartihan ko para matuto rin kayo ng magandang paraan ng pag-graph. Hindi basta yung gawa lang ng gawa. Hindi basta yung lagay lang ng lagay ng variety. Ayan. So ngayon po, kaya nandito ako sa bukid ay magang-maga pa, wala pang araw, gusto ko pong mag-trim. So yun yung purpose ko, kaya ako nandito. Magti-trim po ako. Okay po, that's all for today's vlog. Thanks for watching at makapag-trim po muna. Ayan, super gaganda na po kasi nila dito sa bukid. Kaya pag tinatawaran itong mga grafted ko ng mura, parang ayokong ibigay. Kasi ang iba ang gaganda nila, tapos mura lang na bibilin. Sayang naman, akin na lang. Ganyan na. Akin na lang. Ang gaganda nila eh. Tingnan nyo dito oh, mga kayata. O diba? Ang dami, mga small bracts din to eh. Ang dami mga kayata. Ang hirap kayang buhayin mga variety na yun. Ang gaganda. Ititrim ko yung naghaba-habang mga sanga. Para pag namulaklak sila ay nakatumpok. Yun yung maganda sa tinitrim. Yan. Flowers everywhere dito sa bukid. Pati yung mga butter plant ko, blooming. Hindi na kukuhanan na sa kapag may bulaklak. Pero minsan kapag kailangan itanim, kinukuha rin kahit may bulaklak. Kasi ang purpose naman nila talaga ay itanim. Ayan, nakakatuwa dito, nakaka-enjoy. Kaya gusto ko itong ayusin. Kaya lang hindi pa po grafted lahat eh. Yung iba po ay mga bagong graft pa lang. And then marami pa akong ilalabas dito mula doon sa ilalim ng mangga na kabubuhay pa lang. Kapag kompleto na at puno na ng grafted to, tsaka natin aayusin. Yan, super ang ganda dito, super. O ito yung iba, mga kagagawa pa lang. Super. Super, nakakatuwa dito. Si Mamaw, oh. Super daming flower ni Mamaw. Pipiti naman kasi siya. Masipag talaga mag-flower. Yan. Okay po, bye! Ako muna yung magtitrim bago kaabutan ng init. Thanks for watching!